Unang aralin. Ang paggamit ng patinig A, E, I. Ang patinig A ay kinakatawan ng isang malaking bilog. Ang patinig E at I ay kinakatawan naman ng pagsulat ng maliit na bilog. Sa pagsulat ng patinig A, E at I, ay ginagawa ito mula kaliwa pa kanan. Ang pinagkaiba ng patinig A kumpara sa patinig E at I ay mas malaki ang pagsulat sa bilog sa patinig A. Dumako naman tayo sa pagsulat ng katinig N at M. Ang letrang N ay sinusulat ng isang maikling tuwid na guhit mula sa kaliwa pa kanan. Samantala, ang letrang M ay sinusulat ng dalawang higit ang haba sa letrang N. Pumunta naman tayo sa pagsusulat ng ating unang pagsasanay. Tandaan, ang pagsusulat ng estenong Pilipino ay katulad din sa pagsusulat ng estenong Ingles. Sulat ng mga sumusunod: ani, ani, nene, nene, inam, inam, ina, ina, ima, ima, in, mama, mama, mani, mani, anim, anim. Dumako naman tayo sa pagsusulat ng mga salitang may tunog ng nang, nangka, at nangga. Ang nangka, nang, at nangga ay sinusulat ng pababang palihis na guhit. Ngunit, ang nang ay kalahati lang ang haba sa nangka at nangga. At ang nangka at nangga naman ay magsing haba. Ang ating ikalawang pagsasanay. Isulat ang mga salita na nagtatapos o may tunog na nang, nangka at nangga. Amang, amang. Angkan, angkan. Angkin, angkin. Anggi, anggi. Inang, inang. Ineng, ineng. Mangga, mangga. Ngani, ngani. Amang, amang. Dumako naman tayo sa pagsusulat ng mga bantas at malaking titik. Ang mga bantas at malaking titik ay ating ginagamit sa mga pananda. Tuldok, tuldok. Ang tuldok ay isinusulat ng dalawang maliit na palihis na linya sa bawat pagtatapos ng isang pangungusap. Ang pagsulat ng tandang pananong ay katulad sa pagsulat ng simbolong X. Sagat lang naman, isinusulat ito ng dalawang mahabang pahalang na linya. Sa pagsulat naman ng gitling, ito ay kalahati lang ng pagsulat ng dalawang pahalang na linya, sagat lang. Ang pagsulat naman ng saknong ay kagaya sa pagsulat ng simbolong greater than. Ang panaklong naman ay ang pagsulat ng dalawang kurba na magkaharap sa isa't isa. Ngunit, sa bawat kurba, ito ay may linyang maliit sa gitna. Ang tanda sa pagsulat ng malaking titik ay pagsulat ng dalawang linyang maliit paitaas na palihis sa ilalim ng bawat salita. Ngayon ay gamitin natin ito sa pagsulat ng mga pangalan. Ana, Ana.
Ani, ani. Emma, Emma. Mimi, Mimi. Nena, Nena. Nini, Nini. Tandaan natin na isulat ito ng 2 beses upang ito'y ating matandaan.